Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, "It is obvious that the CIA is running this government." Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte strongly criticized the plunder and graft case filed against former Narbacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson, along with the investigation of the administration's alleged attack on those who criticize it. According to the congressman, freedom of speech seems to be disappearing under the current government. Sabi niya, "This is already too funny. Has freedom of speech gone in this country? Now anyone who criticizes the administration is being prosecuted. Is this what they call the new normal in government?" Kung sa baha pa, new normal na daw yon, tanggapin na lang. Wala na tayong magagawa. You just will live with it. Basta may nagbagyo, magbaha. Yun na daw ang new normal, sabi ng Pangulo. Ito naman, pag may mag-criticize, sasampahan ng kaso, new normal. He also challenged the administration officials, if they are truly promoting justice, they should start it in their own ranks. Sabi niya, if you truly seek justice, start with your own ranks. When will you file a lawsuit against your own allies and your addictus children? In a stark statement, the congressman also accused the government of allegedly sending foreign influence. "Let me guess," sabi niya, "hulaan ko, this is another piece of advice from your CIA buddies, Central Intelligence Agency, just to make sure you finish the year with your agenda complete. Let's stop pretending. The CIA is obviously running this government." The congressman ended his statement with strong criticism of the alleged leadership of those in power. Sabi niya, "The problem now is the truth tellers are targeting him. This is no longer a democracy. It looks like a syndicate controlling citizens' rights." The statement of Congressman Duterte follows the filing of case against Manong Chavit Singson days after calling for President Marcos Jr.'s resignation. Okay. So, pagbibenta ng lupa sa Narbacan, Ilocos Sur, nung mayor pa si Manong Chavit. So, walang detalye kung ano ba. That's normal na lang sa politiko, yung takutan, sampahan ng kaso. Alam ko, nakahanda nito. Baliwala, kibit balikad lang ito kay Governor o Manong Chavit Singson. Bilyonaryo ito. It will take a long time. Kahit sabihin natin, ombudsman, bagong ombudsman natin, Boying Rimulya, ipagpalagay na lang natin, ma-index siya, makitaan siya ng pruweba na meron siyang ginawang graft and plunder, so malaki ang kaso. Sampahan siya ng graft and plunder kaysa Sandigan Bayan. How long will it take? Kaso sa Sandigan Bayan, years bago ma-promulgate ang ano. Sa mga naunang mga naobserbahan ko, average siguro abot ng 10 years. Ilang taon na ba si Manong Chavit? 80 plus na, di ba? Baka mag-90 pa nga 85, malapit ng mag-90. So, wala na yan. Hindi nila kayang takutin si Governor Chavit Singson. Dito tayo sa yung it's obvious that this government is being run by the CIA.
ang foreign policy ngayon ng ating administrasyon is masyadong nakadikit sa US at lumayo sa China. At ito na nga ang isang problema natin ngayon, yung tourism natin. Masyadong mababa ang ating tourist arrivals. For this year, target is 8.4 million tourist arrivals. After 6 months, 2.9 million lang. So, hindi pa nakakalahati doon sa target. Anong dahilan? Bakit mababa ang tourist arrival natin? Isa na yan, yung Chinese tourist na super dami noong panahon ni PRRD dahil maganda yung relasyon eh. 2019, 8.14 million tourists ang dumating sa Pilipinas noong 2019. 1.7 million of those tourists are Chinese. Ngayon, napakakaunti. Halos 200 plus lang. 200,000 plus lang ang Chinese tourist arrivals natin. Kaya ang gobyerno natin ngayon, they're trying their best to win back the Chinese tourists. Paano mo i-win back? Kinakalaban mo ang China. Masyadong dumikit sa US kasi. So, ito na. Totoo ba na ang CIA ay nagkukontrol itong gobyerno na ito? Yung ipinost pa ni Congressman Pulong Duterte isang report na nagsasabi, ang CIA nakikipagtulungan sa mga iba't ibang political group sa bansa para sirain ang credibility ni VP Sara bago mag-eleksyon, presidential election on 2028. Dahil hanggat maaari, ang US ayaw na nila na may isa na namang Duterte na babalik sa Malacanang at mawawalan na naman sila ng influence. Kasi kung hindi nila makontrol si VP Sara, may independent foreign policy yan. Hindi nila kayang madiktahan. Like father, like daughter. So, pag upo ng isang Duterte, anong mangyari sa Philippines-US relationship? Medyo alanganin. Ang mga Amerikano, gustong-gusto nila masecure ang kanilang EDCA sites dito sa Pilipinas. So, good luck sa gobyernong ito. Good luck po, Manong Chavit Singson. Kayang-kaya nyo yan. Harapin nyo sila. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talantig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kaya nangalamat ni sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Tutulong si magsiya. Kita magalang. Kaya naman salamat sa iwa sa balay dayin na bigtulaan ang gayo. Ito ang basin na. Relax pa kan sa udan. Ayaw na kayo nito. Ano yan, bay? Karon naman na gyud ang balay ni Ante. Oh, bago niyang balay.
O karon anti unsa ang imong ika-istorya nga humana gid anti imong balay nakatop na gid ka. Nalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga nag-insure ani nga nakahuman gid ko balay. Ay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko hinabangi. Sige ante, salamat.